Check. Yan. Ayan, salamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa ating music team. Salamat po, Ate Trisha. Ayan, medyo kinakabahan ako sa mga description ni Ate Trisha. Ayan, a mother of 3 lang po talaga. Hindi na yung madadagdag. Ayan, salamat po sa ating Panginoon. Amen. Hinapo po ba kayo kanina? Napagod ba kayo sa ating pagsambahan? Bakit? Anong sabi sa awitin? His goodness is running after you. Amen? Hindi ka tatantanan ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Hanggat hindi mo nararanasan ang kapayapaan, ang pagpapala, ang kagalingan, kabutihan at pag-ibig ng Diyos, hindi ka niya tatantanan. Amen? Kaya minsan papalakpakan nga natin na ating Diyos na buhay. Yung palakpak para sa kabutihan, para sa biyaya ng Panginoon, yung palakpak dahil sa kanyang pag-ibig na ikaw ay nandito ngayong umagang ito. Amen? Amen. Hallelujah. Yan, parang nanibago po ako, parang napakaliwanag ng ating lugar. Dahil nandun, nagniningning ang kalwalhatian ng Diyos sa lugar na ito. Amen. Paggising mo pa lang sa isang umaga, kanina umaga, naramdaman nyo ba yung excitement that God will answer and already answered your prayers? Amen. Naramdaman nyo ba kanina na paggising mo, there will be a breakthrough in this place? Amen. Naramdaman mo ba? Kita ba sa iyong mukha that today, right now, this is the time of revival and breakthrough? Amen. Sa mga taga-biyaya ng Diyos. Amen. Sa mga taga-biyaya ng Diyos at sa buong sambahayan ng mga taga-biyaya ng Diyos. Hindi lamang po malilimitahan because our God is unlimiting God. Amen. Hindi natin kayang limitahan ang kakayanan ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos sa ating sarili. Sapagkat ang Diyos ay malawak, ang Diyos ay malaki, ang Diyos ay napakabuti. Amen. Nakatingin kayo sa akin kasi pink na pink ako. Today. Kaya salamat po sa ating Panginoon. In love sa ating Panginoon. Amen. Lagi pong ganon. Tignan niyo yung katabi niyo, sabihin niyo po, kailangan lagi kang in love sa ating Panginoon. Ayan. Lagi po tayong, ayan. Totoo po, di ba? Ako nga po, kaya ako may pimple. Nagdadalaga, in love. Ayan, yung mga ano po nung kabataan po natin, kapag in love kayo may pimple, ayan, hindi makatulog sa gabi, ayan. Naaalala ni Sister Susan ang kanyang unang pagtibok ng kanyang puso. Ayan. Salamat po muli sa ating Panginoon. Ayan, nasa na po ba tayo? Nandito tayo sa biyaya ng Diyos. Ayan, tayo po ay makikinig. Handa na po kayong makinig ng salita natin, Panginoon. Handa na po tayo na makaranas at makatanggap ng isang buhay na salita at mensahe buhat sa ating Panginoon. Kaya inaaniyahan ko po ng lahat po ay tumayo at tayo po ay magbabasa ng salita na ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Gospel, sa Book of John. John 5, verse 1 to 15. So medyo mahaba po. Sabayan niyo po ako sa pagbasa ng kanyang salita. Hallelujah. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now, there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. Ayan, naalala niyo po yung kwentong yan? For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Next. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Gaano katagal? 38 years. When Jesus saw him lying there, and knew he already had been in that condition a long time,
He said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. The sick man answered him, "Sir, naulit, kuya, next." And the Jews therefore said to him, who was cured, "It is the Sabbath." Nung panahon yun, bawal po na kumilos kapag Sabbath po. It is not lawful for you to carry your bed. He answered them, "He who made me well said to me, 'Take up your bed and walk.'" Then they asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your bed and walk'?" But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you." The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, yes, oh God, your goodness, oh God. Your love is running after us, oh God. And that made us well, oh God. That made us change us from that condition of being sick, of being paralyzed, Father God. Katulad po nung lalaki sa aming pong binasa, Lord God. Just say it, we will rise, oh God. Just say it, we will walk, oh God. Just say it, we are healed. We are blessed. We are victors in the name of Jesus. Right now, Father God, this is the time of victory in the name of Jesus. And everyone says, Amen, Amen, Amen. Sige po, lahat ng mga matagumpay na ay umupo. Wag uuwi, ha? Uupo. Ayan. Kasi pinagtagumpay na kami, Sister Jenny. Baka, pwede na ba umuwi? Na-receive na namin eh. Hindi. Tayo po ay magsama-sama hanggang alas 12. Promise. Kasi last time, nag-overtime po ako. Kaya patawad po. Ayan. Nung ako po ay nandito, hindi ko po namalayan. Nagkakwento po kami ni Pastora Magda. Nanonood po kasi sa online si Pastora Magda. Sabi ko, Pastora, nag-overtime po ako. Oo nga, Sister Jem, higit 12 o'clock na, hindi ko pa tapos. Ganun po talaga, hindi po natin kayang malimitahan yung gustong sabihin ng ating Panginoon para po sa bawat isa po sa atin. Amen. Pero ngayon po, ayan, promise, hindi ko po mapapromise. Matatapos ako ng alas 2. Ayan, salamat po sa ating Panginoon. Ano po ang ating binasa? Anong topic natin? Ang topic natin for this morning is rise up and walk. Amen? Rise up and walk. Ano ba yung ibig sabihin ng rise up? Ikaw ay bumangon, tumayong, tuwid na tuwid. Ayan. Bumangon na masigla. Amen? Hindi lang basta sinabing stand eh. Po. Pag sinabing stand, tayo ka lang. Pag sinabing rise up, meron pong feeling, meron pong excitement sa iyong pagtayo. Amen? There is a heavy emotion na kailangan po sa iyong pagtayo. Anong sabi? And walk. Amen? Rise up and walk. So ito yung panahon na si Jesus, He made miracles. So gumawa ang ating Panginoon ng mga miracles dito sa storyang ito. And then, sabi po dito, sa isang pagkakataon, nagkataon isang feast day sa Jews. So, napadaan si Jesus. So, ito po, mahilig po ako magkwento. So, si Jesus, napadaan siya dun sa tinatawag na sheep gate. Amen? Pool. Yan, meron dong, minsan pag sinabi natin swimming pool, pag excited tayo, makikita yun. Pero it is, different pool. Dito po, sa lugar na ito, this is called Bethesda. Bethesda is a Hebrew word. It is also called a house of mercy. So, it is a house of mercy. Bakit? Dahil nandito, there is a multitude of sick people, may sakit, mga paralyzed, yung mga matagal na mayroong karamdaman. Nandun sila nag-ipon-ipon.
sa lugar na iyon. That is Bethesda. Ano po. So nandun po silang lahat at dun sa ating binasa, there is a man who had an infirmity for 38 years. Imagine niyo po, ako po kaka-39 ko lang. So kasing edad ko yun, no? So 38 years. Yung lalaking yon na siya po ay hindi makalakad. Hindi siya makalakad and he was there doon sa pool na yon waiting for a miracle. So paano ba nangyari yun? Anong sabi doon, di ba? Sa verse 4, makikita po natin doon, they are waiting for the angel to stir up the pool. Amen? Kapag sinabi, stirred up yung pool, parang hinalo yung tubig, umikot, magkaroon po ng movement. Ayun, yung movement, yung water. At kung sino ang mauna, papunta doon sa pool, siya ang panalo. Amen? Siya ang gagaling. Amen? So that became a tradition to them. Amen? So syempre siya ay pilay. Kapag ikaw, yung iba naman may ketong, yung iba ay blind, yung iba naman, syempre kapag narinig na o nakita nila, there is a stirring the pool, una-unahan yan, siya ay pilay, for 38 long years, isipin niyo po, lagi siyang nauunahan ng mga taong nandun. So, ayun na naman siya doon, balik na naman siya doon sa kanyang kinasasadlakang iyon. So nakita niyo po yung senaryo, yung kanyang hopelessness, yung kanyang kawalang pag-asa sa kanyang buhay, yung kanyang depression na kanyang nararanasan. Dahil ang tagal niya, ano po, tayo po minsan, ilang araw lang po tayo nakahiga sa ating pong karamdaman. Minsan na-stress na po tayo, minsan napapaisip na po tayo sa ating kalagayan. But this man, he has been paralyzed for 38 years. Ano po? 38 long years. Kaya po, nung si Jesus, pagpasok niya po doon, sa lugar na iyon, so nakita ni Jesus, all the sick people, all the mga ketong, lahat ng mga may karamdaman na nandun, yung mga nawawala na ng pag-asa. And when Jesus entered into the Bethesda, he saw that man. He saw that man with the worst condition of his life. Amen? He saw that man with the worst condition of his life. Anong sabi kanina? Bethesda is a house of mercy. It is like a church na lahat ng mga nandito ay mayroong karamdaman. Ito, simbahan na to, lahat ng dito ay mayroong mga kapansanan. Pero nung natagpuan at nakita tayo na ating Panginoon, God made us well. Pinagaling tayo ng Diyos, binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos, pinalakas tayo ng Diyos because God sees your worst condition and God is willing to give His life for you. Amen? Minsan nagiging natin, ang simbahan kasi minsan na nagigiisipan natin, it is a church of judgment. Kapag pumasok ako sa simbahan na huhusga nila ang pagkatao ko. May pag-walling ka pang gano'n. Hinuhusga na, kaya nahihiyang-hiya ka. Pagpasok mo, feeling mo, pinag-uusapan ka. Feeling mo gano'n. Feeling mo lang yun. Amen. Dahil yung mga katabi mo, pinapanalangin ka niyan. Dinadalangin ka, pinalalakas ka niya, at gusto ka niyang makasama sa gawain ng ating Panginoon. Amen. And God, Jesus saw that man. He has that worst condition. And that is why you are here, because God saw you. God touched you and God healed you. And now you are not in that worst condition, but you are in your best condition. Amen. You are receiving the best of the best from our God. Amen. Kaya po tayo lahat ng nandito dahil tayo po ay nagpapasalamat na nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat naranasan natin noon na tayo po ay walang-wala, pero tayo binigyan ng Diyos ng tuloy-tuloy na pagpapala. Amen. Amen. Kaya patingin ang mga pinagpahalang mga mukha. Amen. Mga pinagpahalang mukha. Yung mga ngiting yan. Ituloy niyo po yung palakpak, Tita Cora. Palakpak na pinagpapala katulad ni Tita Cora. Amen. Na nagbagyo lang ginawang parang binyan, balikan. Dahil mabuti ang ating Panginoon. Amen. Ang ating Pastora Magda. Salamat po. Praise unto Jesus. Ang ating Pastora Magda hindi na titigil sa pag-aaral.
Kaya ganon din po dapat tayo. Hindi po tayo dapat natitigil. Kapag tayo pinagpala na ng ating Panginoon, hindi dapat doon natatapos. O Lord, napagpala mo na ako, okay na ako. Kundi patuloy, sabi nga from cradle to grave. Naalala ko yung sabi ni Kuya King, si Bishop, from cradle to grave, I am still a student. Amen. Nananatili pa rin akong nag-aaral. Pastora Magda natin, palakpakan nga po natin ating Panginoon. Kahapon, nag-moving up. O, di ba tumugtong? Tan, 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 na, na. O, si Tatay Jody ang escort. O. At, hindi lang yan. May award honor. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Because Pastora Magda had all the trials, all the troubles in her life, but God made her well, and now she is experiencing the best of the land. Amen? She is experiencing the best of the land, not just only that honor award, but also sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan, tuloy-tuloy na pagpapala. Amen. Kaya minsan kasi nananatili po sa atin, katulad tayo nung lalaki, for 38 long years na natili ka na sa kondisyon mo. For 30, ilang taong ka na? O, bulong mo na lang, 65, 63, o 59, malapit na mag-senior, Tita Rosie. O 75, o proud, 75. O, may tatalo ba dito? 76, meron? 75. Pero nanatiling maligaya at masaya na nagpupuri sa ating Panginoon. Ay, nakakapagtinda ng halo-halong masarap eh. Kaya laging nagpapasalamat, laging maligaya, nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Huwag kang maging katulad ng katulad nating binasa. They just stayed in that Bethesda, nananatiling naghihintay ng himala. Amen. Naghihintay ng himala, 38 years ka na naghihintay ng himala, hintay ka lang kasi ng hintay. Kailangan may ginagawa ka. Amen. Kailangan gumagawa, kumikilos ka. Hindi naman po basta babagsak ang pagpapala kapag ikaw ay nakahiga lang at natutulog, tanghali ka nagigising. Kundi kailangan mong bumangon ng maaga, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Gising na ang mga nagpuri sa ating Panginoon. Amen. It is not the job of the speaker or the pastor to give you the breakthrough. But it is your job to receive the breakthrough. Amen. Hindi naman po kami ang magbibigay. Ngayon, mararanasan mo ang breakthrough. Pero kapag ibang pastor, sasabihin nyo, may breakthrough kayang padalayan. Mayroon kayang magandang mensahe yan. Hindi po. Ikaw ang magdidesisyon kung mararanasan mo ang pagpapala. Because of that faith that God has given unto us. Amen. Kailangan mong lakaran at panaligan yung mga pangako ng ating Panginoon. Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Anong sabi pa? May question ako, do you need God to do something in your life today? Amen. Ayan, mahina. Tagalogin ko. Kailangan nyo ba ang Diyos na makakilos sa inyong buhay ngayong oras sa sandaling ito? Amen. 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 And now is the time. Sabi mo, now is the time. Now is the time. Huwag ka nang maghintay pa kung kailan darating ang pagpapala. Kailangan mong paniwalaan na ngayon ang kagalingan ni Sister Diana. Amen. Kailangan nating tayuan yan na ngayon pinagaling na ng ating Panginoon si Sister Diana. Amen. 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 Hallelujah. Ang mga taga-biyaya ng Diyos, nakakatuwa po ang mga taga-biyaya ng Diyos. Amen. Nandun ang pag-ibigan, pagkakaisa, panalangin. Kaya huwag ka nang aalis sa biyaya ng Diyos. Hindi lang ang simbahan, kundi sa biyaya, grasya ng ating Panginoon. Naranasan mo na inibig ka ng Diyos. Naranasan mo na ang mga pag-ibig ng kapwa, kapatiran mo. Huwag ka nang aalis pa. Mahirap maghanap ng bagong kaibigan. Mahirap maghanap ng taong mananalangin para sa iyo. Amen. Tama. Yan, namiss ko yung kay Tita Ros. Tama. Breakthrough happens when you are willing to expose that place. Anong sinasabi? Breakthrough happens when you are willing to expose that worst condition in you. Minsan kasi, di ba, naglalakas-lakasan lang tayo. Minsan kasi, anong tawag doon? Pinagtatakpan
pag-isipan natin ang ating mga kahinaan. But when we surrender everything to our God, God can move freely in you. God can pour the blessing in you. Amen. Kapag sinabi mong, Lord, suko ako, mahina ako, Panginoon. Kaya ang Diyos malayang makakakilos at mapagpapala ang buhay mo. Amen. Ay, minsan tayo, hindi, malakas ako, Lord. Konti lang, Lord. Konting lakas lang ang need ko sa iyo. Wag na, kung hihingi ka, wag ng konti. Damihan mo na. Lubos-lubos mo na. Lubusin mo na. Because we have a big, big God. At mayaman ang aking Diyos, kaya mayaman din ako. Ay, baka sabihin mo, mayaman ang aking Diyos, kaya medyo mayaman lang ako, Sister Jen. Hindi, kapag humingi ka sa ating Panginoon, todo bigay. Sabi nga, ask, and you will receive. Amen? Hindi naman sinabi niya ng Diyos natin kung hindi niya gagawin. Amen? Lagi nating naririnig yan eh. You ask not because, you receive not because you ask not. Hindi ka nakatatanggap sapagkat hindi ka humihingi sa ating Panginoon. Kaya sabihin niyo, ask. Amen. Sa verse 3, ano sabi doon? All the sick people. Ayan. Sabi in this, verse 3, in this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed. So people, ito po isa sa mga katotohanan na nakakalungkot. People came to church regularly. Yan. We always listen to the message regularly, but we have no intention to change our life. Amen. Yes, nakikinig tayo kasi yun yung magpapalakas sa atin. Minsan gusto mo lang yung nagpapalakas sa iyo pero ayaw mong baguhin yung sarili mo. Tanggap ka lang na, ayun yung magpapalakas sa akin. Kailangan ko yan dahil ako'y lubog na sa utang. Kailangan ko yan, yung blessing na yan, mga pagpapalang yan, mga salita ng ating Panginoon. Pero hindi ka nagbabago. Ikaw ay hindi marunong gumasta ng iyong pera. Amen. Nagkukulang ka. Kapag lubog ka na sa utang, mananalangin ka sa ating Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng pambayad. Pero kapag pinagpala ka ng Diyos, hindi mo binago yung iyong ugali na gastadora. Amen. Bakit napunta sa gastusan, Sister G? Because you are not changing. Hindi ka kasi nagbabago. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka kasi. Amen. Amen. Ang mga nagtuturo po dito ay talagang lubos na nanalangin. Tama po, Pastor Magda. We are preparing ourselves and we are asking God for the message of God. At lahat ng makakapakinig ng salita natin, Panginoon, ay mabago ang buhay. Pero ikaw na tumatanggap, mismo ayaw mong magbago. Paano ka mapagpapala? Amen. The message itself is powerful. Kailangan tanggapin mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon. At kapag natanggap mo yung kapangyarihan, act on it. Amen. Gumawa ka, kumilos ka from that power of God. Hindi pwedeng manatili lang sa'yo, tinanggap mo lang, nasa notebook mo lang, pero hindi ka nagbago, walang pagpapala sa buhay mo. Amen. Sister Jen, nakapink ka pa naman, ba't ang talas ng pansahe mo? Dapat pa sweet lang ang message, Sister Jen. Kasi nakapink ka eh. Pero ito yung mensahe ng ating Panginoon. We want the blessing, but we do not want the changing. We do not want the breaking. Oh, amen? Ayaw natin na tayo po itinutuwid. Ayaw natin na tayo po ay pinapakailaman ng pastor natin. Ayaw natin na pinapakailaman tayo ng mga leader natin. Ayaw natin pinapakailaman ng mga taong mga malapit sa atin dito sa simbahan. Pero kapag may problema ka, sila ang number 1 na mananalangin para sa iyo. Amen. Ang Diyos ang unang nakakakita ng iyong nararanasan. Ang Diyos ang unang nakakakita ng iyong nararamdaman. Amen. Amen. Kaya minsan, isipin natin, panalangin natin, Lord, instead of God change my situation, God change me. Instead of God remove this in my life, but God give this into my life. Make me a new creation, Father. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Sabi sa Psalms 51:10.
Amen. Do not ask God to change your situation. Amen. Kundi sabihin mo sa ating Panginoon, baguhin mo, ilagay mo sa aking puso ang bagong puso na laging nagtitiwala sa iyo. Amen. Create in me a clean heart, na malinis na puso. Matuwid na puso. Amen. And the righteous spirit, matuwid. That I will live righteously before you, Father. Amen. Kailangan ganun po ang ating panalangin. Kapag kasi minsan, what is the breakthrough that you want from God? I want a breakthrough financially. Amen. Lagi nga number 1 top of the list natin talaga naman kahit ako po. Lord, pagpalain mo kami para maging pagpapala sa iba. Lagi ganun po, breakthrough, Father. Lord, ayusin mo yung magulo kong pamilya. Ayun lagi na ating pinapanalangin. Lord, yung anak kong pasaway, maranasan niya ang breakthrough. Talagang breakthrough. Talagang bigay na bigay ka sa breakthrough. Pero hindi mo pinapanalangin yung sarili mo sa ating Panginoon, baguhin mo ako. Create in me a clean heart, Father God, and renew a right spirit in me, O God. Amen. Ayun ang hinihintay na ating Panginoon. Ang mabago ang ating isipan. Renew our mind. Amen. Do not conform in this world. Anong sabi? Wag po tayong makiayon sa mundo, sa isipan ng mundo. Kundi ang ating isipan, ang ating puso ay makiayon dun sa kagustuhan at plano ng ating Panginoon. To the will of God. Amen. Doon ang mga pagpapala ng ating Panginoon ay ating mararanasan kapag naka-align po tayo sa plano ng ating Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan niyo nga po ating Panginoon. Amen. Para kayo mga nabibigla. Amen. Anong sabi? We love. And we can easily hide that condition. Minsan, di ba, pagpasok mo sa simbahan, saya mo, pero may pinagdadaanan ka. Amen. Di ba, minsan, pagpasok mo sa simbahan, parang sabi niya, ang ingay-ingay niya, pero hindi mo alam, pag uwi niyan sa bahay, sobrang iniyak niyan sa problema niya. Amen. Hindi nyo man alam, pero may Diyos na nakakaalam ng tunay na pinagdaraanan. Amen. Kaya ang Diyos lamang ang ating pag-asa. Amen. Ang Diyos lamang ang sagot sa lahat ng ating mga katanungan, sa lahat ng mga dasal na ating pong binibigay sa ating Panginoon. Amen. What area in your life that something that needs to be changed? Ayan. Ano bang area sa buhay mo na gusto mong mabago? Ano bang character ng buhay mo ang gusto mong mabago ng ating Panginoon? Gagalitin ka pa rin ba? Ikaw ba ay matampuhin? May nag-amen. Pero ikaw ba ay chismosa pa rin ba? Hindi po. Ayan. Ikaw ba ay madamot pa rin ba? Lalong hindi po. Ayan. Amen. Kaya mamaya pag bulay-bulay, wag niyo mong sabihin ngayon yung area of your life. Or unless I will ask your asawa, ano ba ang weakness ng asawa? Ano bang kailangan baguhin sa asawa mo? Ipapanalangin namin. Amen. It is between you and God. Amen. Dumulog ka sa ating Panginoon. Iluhod mo lahat sa ating Panginoon. Isuko mo lahat sa ating Panginoon. Amen. Yung gustong-gusto mong maalis sa iyong buhay, yung sa ugali mong iyon. Amen. Naghahad lang. Ito, yung paralytic, yung man na for 38 long years. Wala na siya ng pag-asa Tingin niya sa sarili niya mahina. Amen. Dahil sa, laging, pag nag-i-steer na yung water, lagi siya nahuhuli. So sabi niya, mahina ako. Wala na akong pag-asa makarating doon. Amen. Ang sagot niya, I have no one. Di ba ang tanong ni Jesus, sabi ni Jesus, do you want to be made well? Gusto mo bang maging mabuti ang iyong kalagayan? Ayan. Pag tinanong ka ni Jesus, do you want to be made well? Anong sagot ng lalaki? Sir, tawag pa nga niya sir kasi hindi niya kilala si Jesus na Jesus. Kasi nandun lang siya sa pool. So hindi siya nakaka-witness ng mga pagpapala na ginawa ni Jesus. Sabi niya, Sir, I have no one to help me go into the pool. So ibig sabihin, nung tinanong kita, gusto mo ba ng pagpapala? Lord, mahina ako Lord, wala naman kasing tumutulong sa akin dito sa simbahan Gusto mo ba ng pagpapala? Lord, wala naman akong pagpapamasahe.
Puro ka excuses. Ang tanong ng Panginoon, gusto mo ng pagpapala? Yes, Lord, I want the blessing from you. Amen. Pero anong sagot ng lalaki? I have no one. Wala naman ng mga pwedeng tumulong sa akin. Lagi pa akong nahuhuli pag dumadating na yung anghel. Minsan, ganun tayo, no? Puro excuses. Sabi mo sa katabi mo, ang dami mong excuse. Puro ka, excuse me. Ayan. Puro tayo excuses, kaya nalalampasan tayo ng pagpapala eh. Puro ka dahilan, kaya ka nalalampasan ng pagpapala. Puro ka reasons, dahil mo pa ang abogado, dahil mong pinaglalaban sa buhay. Amen. Do you want to be made well, sabi ni Jesus. But the man had many excuses. Our God is an unlimited God. But sometimes we remain stuck in our own circumstances. Nalilimitahan ng pagkilos at kapangyarihan ng Diyos dahil ikaw mismo ayaw mong maranasan ang pagkilos na ating Panginoon. Because of those excuses. Kasi Lord, niloko ko nung kaibigan ko eh. Kasi Lord, iniwan nila ako dito, Lord. Kasi Lord, ang dami mong kasi bata ka. Ang dami mong reasons, ang dami mong excuses. Stop complaining, but start praising God. Amen. And stop explaining unto our Lord. Alam na ng Diyos lahat ng gusto mong sabihin. Huwag ka na mag-explain. Lord, kaya naman po hindi ako nakakadalo kasi ganito. Ang dami, Lord. Kung alam mo lang, Lord, alam ng Diyos yan. Ako hindi ko alam kung bakit hindi ka makakadalo. Next week, Women's Fellowship. O dumalo ka, sabihin mo sa katabi mo, next week po, Women's Fellowship. Pag hindi ka nakadalo, may excuse ka na. Ako hindi ko alam ang mga reasons nyo, pero alam ng Diyos lahat yan. Amen? So stop explaining. But start praising unto God. Start praising the Father of all fathers. Amen. Start praising the God, the King of all kings. Amen. Kailangan simulan mong magpurit, magpasalamat, sumamba sa ating Panginoon. Tigilan mo na yung bibig mo na mareklamo at maraming reason at maraming excuses. Dahil hindi makapasok ang pagpapala sa iyo dahil sa marami mong sinasabi. Amen. There is a scenario, there is a tagpo dito sa Bible na maraming sinasabi kaya hindi niya naunawaan agad eh. Buksan nga po natin in John 4. Yan, John 4, the Samaritan woman. Ito po, verse, ano ba to? John 4, verse 7 to 13. Ayan, Samaritan woman. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman?" For Jesus have no dealings with Samaritans. Anong sabi? Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me drink,' you would have asked him and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water?" Di ba nakita nyo? Ang dami mo namang sinasabi, "Just give me drink." Ang dami mo ina-explain. Di ba Jesus, bawal kayo makipag-usap sa amin, mga Samaritano? Bakit ka nakikipag-usap sa amin? Sabi ni Jesus, "Just give me drink." Jesus, paano ka makakakuha ng tubig? Sabi ni Jesus, "I will give you living water na hindi mauubos." Paano ka makakakuha ng tubig sa isang balon? Amen. Ang dami mong ine-explain. Jesus only say to you, "Just give me drink. I will give you the living water." Ang living water that will spring up in everlasting life na hindi mauubos katulad ng isang batis na mananatili sa atin, na hindi mauubos ang tubig na nagbibigay buhay. Walang hanggang.
Amen, hindi matatapos. Ang daming ini-explain ng Samaritan woman. Ang dami mong sinasabi, Lord, Lord, mahina ako, Lord, hindi ko na kaya, Lord. Sabi ng ating Panginoon, I will give you, just give me drink, just give me your life, just attend and listen to biyaya ng Diyos. Every Sunday, listen, attend the midweek service. Eh, Lord, ang dami kong ginagawa. Just attend, just listen, just praise me, just worship me. Eh, Lord, ang dami mo pa rin. Ang kulit mo, kapatid. Amen. Katulad ng Samaritan woman. The blessing is in front of you, pero hindi mo pa makita sapagkat ang dami mong nakikita, ang daming nagdi-distract sa iyo, ang dami mong sinasabi, just trust in one word, and that is Jesus. Amen. That living water that is in front of you. Anong sabi? I will be your living water that's springing up in everlasting. Amen. Ako ay magiging tubig, buhay. Magbibigay buhay na magiging batis sa iyo, na mananatiling batis. Amen. Anong sabi? Nang panghabang buhay, walang hanggan, walang katapusan. Amen. Magbibigay buhay sa iyo. Amen. Maraming Samaritano dito. Patingin ng mga Samaritana. Maraming kinakwento, maraming sinasabi, maraming dinadaldal pa. Eh, ang gusto lang ng ating Panginoon, sumunod ka. Just obey and follow my word. Amen. Just obey me, anak. Magpatawad ka. Ay, Lord, kasi naman, dami niyang ginawa sa buhay ko. Magpatawad ka. Ay, Lord, kasi hindi ko kaya, Lord. Magpatawad ka. Yes, Lord. And the blessing flows. Amen. Kapag sumunod ka, ginawa mo, pinapagawa ng ating Panginoon, ang pagpapala'y dadaloy sa iyo. Rumaragasa, walang ubos na pagpapala, katulad ng nagbibigay buhay po sa atin, ang ating Panginoong Jesus. Amen. Yan, ang tahimik nyo na, ayaw nyo na magsalita. Sabi mo, Sister Jen, bawal na madaldal. Bawal na mag-explain. Just say amen. Amen. Amen to the promises of God. Amen to all the promises of God. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Jesus is the living water, and whoever receive it will never be thirsty again. Hindi ka na mauuhaw kapag tinanggap mo ang buhay ang tubig na nagbibigay buhay. Amen. I have no one to help me into the water. Sabi nung lalaki. Lord, I have no one to help me in that water. I am like this for 38 long years. Buksan nga natin. Ito na, nag-share po kami nung Wednesday. Romans 8:28. Alam niyo yan. Ni Sister Imelda kahit nakapikit yan. Romans 8:28, alam niyo yan. And we know. Sabihin niyo nga po, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Yeah. Kaya mo nararanasan yan. Anong sabi? All things work together for good. Pero merong naunang statement. Anong sabi? And we know. Kailangan alam mo na ang lahat ng nangyayari sa iyo, naging masama at mabuting nangyayari sa iyo, lahat ito ay may kapakinabangan at kumikilos ang Diyos para sa iyo, para sa lahat ng mga umiibig sa ating Panginoon at sa lahat ng mga tinawag according to His purpose. Amen. And we know. Katulad ng sabi ko sa kanila, kailangan ikaw mismo, alam mo, nalalaman mo. Hindi basta narinig mo lang na sinabi lagi yan ni Pastora Magda. Yung Romans, pag nagkukwento kami ng problema kay Pastora Magda, ayan ang sasabihin ni Pastora Magda. Hindi dapat ganun lang ang alam mo. Kailangan personal alam mo. And I know that all things work together for good to them who love God and are called according to His purpose. Kailangan na uunawaan mo na kumikilos ang Diyos for your salvation, for your goodness. Amen. Para sa iyo, kabutihan mo. Kumikilos ang Panginoon even though you do not see it, but God is working on it. Kahit hindi mo pa nakikita yung resulta, alam mo ang ending ng pinapanalangin mo, and that is victory.
Amen. Kahit hindi mo pa nakikita na gumagalaw na yung paa mo na dati manhid na manhid, pero alam mo kumikilos ang Diyos. Alam mo pinapagaling ka na ng ating Panginoon. Amen. He is working in you. Amen. Itong lalaking Pilay, hindi niya nauunawaan yun because hindi pa niya kilala ang ating Panginoon. Kapag po may nangyayari sa ating mga pangit na nangyayari sa ating buhay, sinisisi natin, marami tayong sinisisi. And kunwari, mahirap ang buhay mo. Ay, hindi kasi ako napagtapos ng nanay at tatay ko. Ang dami mong sinisisi. Ang dami mo tinitignan. Amen. Tapos kapag pinagpala ka naman, ang sasabihin mo, magaling ako. Graduate ako honor ako. Matalino ako, kaya ako pinagpapala. Pero nung sabi, all things work together for good to them who love God. Kaya kapag ikaw ay naunawaan mo na mahal at minamahal ka ng ating Panginoon, lahat ng nangyayari sa'yo ay laging papuri sa ating Panginoon. Lahat ng nangyayari sa'yo, it is because of God, because of Amen. Dahil sa ating Panginoon. And God is working on you. God is working through you. And God is working for you. Amen. Hindi lang basta kikilos ang Diyos sa iyong buhay, kundi gagamitin ka rin ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Gagamitin ka ng Diyos para sa iyong kabutihan at para sa kabutihan ng iyong kapwa. Amen. All things work together for good. Sabi mo sa katabi mo, all things work together for good. And kung nawawala na siya ng pag-asa, all things work together for good to them who love God and are called according to His purpose. And what is that purpose? Ano nga ba yung purpose ng ating Panginoon? Those who are called according to His purpose. Ano ba yung purpose? And that is submitting to the will of God. And the purpose of God is for us to be like Jesus. Maging katulad tayo ng ating Panginoon. Amen. Anong sabi? Be like Jesus. He is humble. He is meek. When He is under that circumstances, kapag ang Diyos, si Jesus, nasa matinding pagsubok, anong sabi niya? He is meek. Siya po ay maamo at laging mapagpakumbaba, nananalangin lamang sa ating Panginoon. That is your purpose. That is the purpose of God. For us to be like Jesus. Maging katulad tayo ng ating Panginoon. Anong sabi sa John 16? Diba? In this world, there are many tribulations, but take heart. I have overcome the world. Just like you, kapatid. Amen. Just like you, Sister Vilma. Amen. You are an overcomer. Amen. Just like Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin na ating Panginoon. Amen. You are called according to His purpose. Lagi mong iisipin, mayroong purpose ang buhay mo. Amen. To those who do not know God, everything will be excuses. But to those who know God, everything has a purpose. Yung mga hindi nakakaunawa at nakakakilala sa ating Panginoon, marami yung mga explanation, reason sa kanilang buhay. Pero tayo na nasa biyaya ng Diyos, nauunawaan natin lahat tayo may layunin sa atin ng ating Panginoon. At ang layunin ng Diyos ay para sa kabutihan mo, kapatid. Amen, amen. Jesus saw the worst situation in Bethesda. And that worst situation in you, nakikita ng ating Panginoon. Anong sabi? Nung lalaki, I cannot get into the water. So, ulit tayo dun sa kwento. Hindi ako makarating. Pag ayan na yung angel, bababa. I cannot get into the water. Minsan kasi, di ba dun sa yung lalaking yon, yung mga taong nandun, to all the sick people, lahat ng mga may karamdaman doon, naghihintay sila ng pagpapala. They're just waiting. Anong schedule? Anong oras kaya dadating yon? Una-unan sila pag may dumating na. Do not wait for the miracle. Amen. Sabi dito, God, man, sir, I cannot get into the water. Kaya nung lumapit si Jesus dun sa lalaki, if you cannot get into the water will get into you. Amen. Ako ang lalapit sa iyo. Amen. Ako ang magiging buhay na tubig sa iyo. Ako ang magpapagaling sa iyo. Huwag ka lang kasi hintay ng hintay. Ang asamin mo, ang ipanalangin mo, Panginoon, bumaba ka dito sa akin. Tatanggapin kita, susuko ako na aking buhay sa iyo. Amen. Anong sabi?
He cannot get into the water. That is why Jesus came unto him. Napakabuti ng Diyos. And that is the grace of God. Even though we do not deserve it. But God gave it all for us. Amen? Hindi ka makapunta dun sa tubig. Ako ang pupunta sa iyo. I am the living water. Hindi mauubos. Amen. Mararanasan mo ang kagalingan pagpapala kapag ako'y pinapasok mo sa iyong buhay. If you open your door, I am standing and knocking at your door. Just open the door and let me enter and dine with you. Sabi natin, Panginoon, in Revelation. Amen. Papasukin mo lamang ako. Nandito na ako, kapatid. Amen. Just open it and let me dine with you. Usap tayo. Amen. Minsan, gusto mo lang kausap si Boy Abunda. Wag. Mabilis yun makipag-usap. Pero ang Diyos, He will make time for you. Si Boy Abunda, 1 minute lang yata, Kuya Queen. Gusto mo yung fast talk eh. Ay, gusto ng Diyos, tayo ay magkaroon ng fellowship. Anak, lahat ng kabigatan mo, ibigay mo sa akin. Lahat ng kalungkutan mo, bigay mo sa akin. Lahat ng pag-iyak mo, anak, sapagkat nandito ako, yayakapin kita, mamahalin kita, pagpapalain kita. That is the grace of God. Ayan ay biyaya ng ating Panginoon. Ayan, tahimik ang mga nanonood kay Boy Abunda. Ay, fast talk. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. That is grace. Amen. That is revival. When Jesus came, enter in your life, there will be a revival. There will be a changing of not just your life, but the spirit that is in you. Amen. Magkakaroon ng pagbabago. There will be a revival in your family. There will be a revival in your life when you let Jesus enter in your life. Amen. That is the essence of salvation. Ayun ang kahalagahan ng kaligtasan. Ang mabago yung buhay mo. Amen. Yung mabago na hindi ka na babalik sa dati. Malinaw po tayo doon. Binago ka na ng ating Diyos, kaya huwag ka nang babalik sa lumang ikaw. Ginawa ka ng bago ng ating Panginoon. Ginawa ka ng mabango. Bagong ligo ng Diyos. Huwag ka nang babalik sa putikan. Amen. That is the essence of salvation. Gusto ng Diyos maranasan po natin. Yung buhay na kaaya-aya. Kasiyasiya. Lagi natin naririnig yan. The abundant life. Ayan po ang gusto ng ating Panginoon na maranasan po natin. Amen. Breakthrough begins when you stop explaining. It happens when you start praising. Katulad po ng sabi ko kanina. Alam niyo po may kwento. Ayan, diba? Breakthrough begins when you stop complaining, but when you start praising. May kwento po ako dun sa anak ko. Wala ba dito? Si Zizi po kasi. Yung anak ko pangalawa, yung brother Harney Jr., pero babae yan. Ayan, 7 years old po yun, so grade 1. Kapag, nagkwento po kasi yung teacher niya sa akin, sabi niya, Mami, yung anak mo, lagi siya glory to God po. Ayan, kasi kapag kunwari may seat work po sila. Yung anak ko magpapacheck na, teacher, pacheck po. Ayan, check ka ng teacher. Pag sabi ng teacher, wow, very good. Sasabihin niya, glory to God po. Ganun pa yun. Sabi ko, anak, ba't ganun ka pa? Sabi mo, Mami, hindi. Ang sabi ko, glory to God lang. Hindi ko sinabing babaw ka pang ganun. Kaya sabi ng teacher, Mami, feeling ko, santong-santo ako pag sisisi ka usap ko. Tsaka alam mo ba, Mami, pag ako galit na sa buong kaklase ni Zia, ni Zipporah, galit na galit ako kasi ang kukulit, ang iingay. Tapos magpapacheck na sa akin si Zia, sasabihin niya, sige, Zia, okay, very good. Sasabihin niya, glory to God po. Nawawala yung inis ko, nawawala yung galit ko sa buong section nila dahil napagpapala siya doon sa pagsasabi ng glory to God. And the breakthrough will start when you start praising the Lord. Amen. The breakthrough will come into your life when you praise the highest name
name, and that is Jesus. And the breakthrough of my daughter, top 1 sa klase. Amen. Because she's always giving thanks to our God. Amen. Nagulat po ako doon sa kwento ko yan. Asam, nagulat ako yung bumabaw pa. Anong may ritual ka pala sa school? Amen. Eh kung nangyayari sa batang yon, pwedeng mangyayari sa iyo. Amen. Kung marunong ka magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon, the breakthrough, the miracles, the blessing will come into your life when you start praising the name of Jesus. When you give glory unto our God. Amen. Magiging top 1 ka, promise. Kahit graduate ka na, Sister Virgie, top 1 ka. Top 1 ka, matatalo mo lahat ng kaaway na gustong sumira ng buhay mo. Amen. You will crush all the enemies if you know how to praise the name of Jesus. Amen. 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 Manang-mana yun sa daddy niya. Kasi kamukha niya eh. Top 1 yun. Wala, absent kasi, kaya wala nag-amen. Brother Harney. Amen. So, that is the mentality, di ba? Yung mga mentality natin. Katulad sabi ko kanina, marami excuses. That is the man's mentality. When we are in the flesh, ayan po yung mentality natin eh. Ang dami nating excuse, ang dami nating reasons, ang dami nating reklamo, ang dami nating paliwanag sa buhay. Amen. Pero anong sabi? Ayan. He made excuses. So those are the lies of the enemies. Amen. Yung mga excuses po natin, eto, sisihin natin yung kaaway. Yung kaaway. Those are the lies of the enemy na nilalagay sa iyong isipan. Kapag marami ka excuses, sasabihin niyan, sabihin mo ganito, sabihin mo ganyan. Those are the lies of the enemies. Amen. And no one can hinder your destiny but you. Ang pumipigil para maranasan mo yung pagpapala, ikaw mismo, kapatid. Kaya dapat ayusin mo yung iyong pag-iisip. Pag-iisip talaga. Ayan. Kaisipan na naayon sa ating Panginoon. Amen. Ay, sasabihin mo na naman, Sister Jen, kasi wala ka doon sa sitwasyon ko. Kaya mo nasasabi yan. Sister Jen, you do not understand my situation. Kaya mo nasasabi yan, Sister Jen. Hindi mo naranasan na maputulan ng kuryente. Hindi mo naranasan na naloko ng asawa. Hindi mo naranasan lahat. Marami kang ganun. Naranasan ko din po yung maputulan ng kuryente. Yung magbaliktad ng kontador. Pero dahil mabuti ang Diyos, amen, nakapagbayad ahead of the due time. Dahil mabuti ang Diyos, pinagpapala ang mga anak ng Diyos na laging maligaya, na naranasan ko man yan noon, pero ngayon pinagpapala ako ngayon ng Diyos. Amen. It's okay na balikan mo yung mga dating nakaraan na nagbigay hirap sa'yo. Pero kapag binalikan mo, magpasalamat ka sa Diyos dahil pinagtagumpay ka ng Diyos doon sa mga paghihirap na yon. Amen. Hindi mo naranasan, Sister Che, ulam mo, asin, toyo. Ako din naranasan ko yan. Sabaw, kape. Ayaw nyo. Sabaw, masarap, di ba? Sabaw, kape. Ang sarap, no? Lalo pag sinangag. Di ba? Manamis na ano? Pamalatala. Ayan. Di ba? Maligaya kapag nakita mo yung pinagpapala tayo ng Diyos na mabuti at tapat ang ating Panginoon. Tatawanan mo na lang lahat ng mga pinagdaan mong pagsubok. Amen. Kaya ikaw, kapatid, yung pagsubok mo ngayon, tatawanan mo na lang yan dahil pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. Amen. Lahat tayo dito, sama-sama tayo, magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. Maliit man, malaking pagsubok na yan, lahat yan, kayang-kaya ng ating Panginoon. Amen. Sige, mamaya na yung kwentuhan. Ako nga dati, asukal ang ulam ko. Mamaya na yung kwentuhan dyan. Nagpagalingan pa kayo ng ulam. Dati nga ako, ano lang. Ayan. Wala ka sa lola ko eh. Mga ganyan. Napakabuti ng Diyos. Ayan, nasa na ba ako? Ayan, sabi mo, you do not understand my situation, Sister Jen. I do not understand your situation, but I understand that Jesus is faithful and Jesus never changed. He is the same yesterday, today, and forevermore. Amen. Ayun ang aking nauunawaan na ang Diyos hindi nagbabago.
Na ang Diyos na kumilos sa buhay ko, kaya niyang kumilos sa buhay mo. Amen. Ang Diyos na nagbigay sa akin ng mga gold na ito, ang magbibigay sa iyo ng gold na ninanasa mo. Amen. Dahil mabuti ang Diyos. Naranasan ko pumasok sa school, walang baon. Alam na nanay at tatay ko yan, baka maiyak kayo. Okay, maiyak. Walang baon papasok sa school. O magpapalibre na lang sa kaibigan para makakain sa maghapon. Ayan, mga ganong karanasan. Yung mga nakaranasan ng sakit at karamdaman ng depression. Pero pinagtagumpay tayo ng ating Panginoon. Dahil mabuti at tapat ang ating Diyos. Amen. Even though you cannot get into the water, but the water will come into you. Amen. 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 11:37 na. Verse 8 na tayo. Hallelujah. Verse 8. Ayan. Rise up and walk. Patingin nga ako, kuya. Verse 8. Asan na yung verse 8? Ayan. Anong sabi? Jesus said to him, rise, take up your bed and walk. Rise, take up your bed and walk. Sinabi ba ni Jesus na be healed? Hindi, di ba? Pero anong sabi niya? Tumayo ka. Rise up. And lumakad ka. Hindi mo na kailangan marinig pa. Yung mga pangako, kailangan mo yung pananampalataya na sinunod mo ang salita ng ating Panginoon. Kailangan mo sumunod. Rise up. And on verse 9, anong sabi? And immediately. Anong Tagalog na immediately? Daglian. Daglian. Agad-agad. Ayan sa term natin ngayon. Agad-agad. Ano po? Mabilisan. The man was made well. Rise up and walk. Follow me and obey. And immediately you will receive your blessing. Rise up, tumayo ka. Bagamat ikaw ay nadapa, tayo ulit, kapatid. Sister Jen, tisod na ako sa simbahan. Natisod ka. Tumayo ka. Huwag mo hayaang matisod ka lang. Manatili ka sa katitisuran. Maraming natisod dito, pero tumayo. O, tikita nyo naman, magpapalakpakan yan. Ayan! Yung mga natisod noon, sa mga dating pastor, mga dating kasama sa simbahan. Pero sila ay tumayo at lumakad sapagkat sila ay nakatingin lamang dun sa pinagmumulan ng pagpapala, and that is Jesus. Huwag kang tumingin dun sa mga tao na kapaligid sa'yo, na nanakit sa'yo. Doon ka tumingin dun sa Diyos na nagpapala at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan ng iyong puso. Rise up and walk. Bumangon ka. Lumakad ka. Jesus did not say just rise up. Pero He said, walk. Ibig sabihin, kailangan mong hakbangan at panaligan yung narinig mo sa ating Panginoon. Kailangan mong kumilos at makarating ka doon sa iyong papupuntahan. And that is the victory that comes from the Father. Amen. Kailangan mong lumakad. Kailangan mong humakbang, kapatid. Amen. Rise up and walk. Ano pang sabi dito? Ayan. Rise up and walk. There is no exemption to the power of God. Amen. Walang exempted. Walang hindi pwedeng makaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat pwedeng makaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Bata, matanda, mahingipin o wala. Lagi gano'n. Lahat kayo mararanasan nyo. Lahat tayo mararanasan natin ang pagkilos at kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. There is no exemption. Hindi naman namimili ang Diyos sinong pagpapalain niya. Ang pagpapalain ng Diyos, yung sumusunod at naniniwala at nananalig sa ating Panginoon. Amen. 38 years of infirmities. Alam niyo po yung sabi doon? 38 years of infirmities. Hindi po sinabing he was 38 years paralyzed or he was 38 years na lame. Hindi sinabi. But sabi, 38 years infirmities. Dati nakwento ko po ito sa inyo noon. Infirmities and, ano po yung isa? Nakalimutan ko po yung,
transgression. Ayan, nakwento ko po ito sa inyo, yung pagkakaiba ng infirmities and transgression. The infirmities, it is the sin that is in your mind. Yung iniisip mo pa lamang. And the transgression, it is when you act on that sin. Kapag may ginawa ka na, kung nagnakaw ka, ayan, mga ganun po, action. Ibig sabihin, an outward sin. The infirmity, it is an inward sin. Yung mga iniisip mo pa lamang. Yung nagtataka ka pa lamang. Ayan, na kumuha sa wallet ng asawa mo. That is infirmities. Yung nag-iisip ka pala, kapag tulog to, titignan ko yung cellphone niya. Ayan, infirmities na. Joke lang po yan. Ayan, napapangiti si Kuya kayo. Sister Aaron, pag tulog si Kuya kayo. Ayan. Infirmities. Anong sabi? 38 years of infirmities, ibig sabihin, that man is not just struggling physically, but he is struggling in his mind, na meron siyang kasalanan na hindi niya mabitawan sa kanyang puso, sa kanyang isipan. 38 years of infirmities, those are his weaknesses. Amen? Anong kahinahan? Tama po, those are his weaknesses, but anong sabi ni Pablo? In my weakness, God is my strength. Ayun ang nagkulang doon sa lalaking yon. He was weak for 38 years, but he did not know who is the source of the strength. Amen? Hindi niya nauunawan until one day, Jesus came into his life and changed that iniquities and infirmities. Ang kanyang buhay ay siya naging malakas, pinagpala at pinagaling ng ating Panginoon. Amen? Amen. Those weaknesses. What is your weaknesses in life? What are the weaknesses in your life na gusto mong isurrender ngayon sa ating Panginoon? Ano ba ang kahinaan po natin sa ating buhay ngayon na gusto mong isuko na sa ating Diyos? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Sometimes it is easy to be comfortable in our weaknesses. Minsan tinatanggap na lang natin na tayo ay mahina na. Amen? Minsan tinatanggap na lang po natin na tayo po ay nasa ganito na lamang nakalagayan. Minsan tatanggapin na lang natin na okay na ako dito, wala nang mangyayari sa aking buhay. Minsan tinatanggap na lang natin na ganun, 20 years, okay na ako, na ganito kami ng asawa ko. 30 years, okay na ako, ganito kami ng anak ko. For long years of your life, ikaw ay nabuhay na sa iyong kahinaan. For long years of your life, ikaw ay nanatili na katulad ng lalaki dun sa lugar ng Bethesda. You are just waiting for the miracle to come down on you. Naghihintay ka na lamang, mapagpala ba ako o hindi? Hayaan mo na. Minsan nagiging ganun po tayo. Kayong sabi, kailangan mabago ang ating kaisipan. Kailangan mabago ang ating paniniwala. Kailangan mong hingin sa ating Panginoon that God free me from myself. Freed me from myself. Alisin mo ako, palayain mo ako sa aking sariling kalagayan. Palayain mo ako sa aking kahinaan, Panginoon. Amen. Kailangan mo ipanalangin. Dumulog ka sa ating Panginoon. Oh God, tulungan mo ako. Create in me a clean heart, oh God. Create in me a clean heart, Father. O linisin mo, Lord, ang aking puso. Alisin mo ang mga maiitim na naghahadlang, Panginoon, upang makita kita, Father God. Linisin mo ang aking bibig, oh God, sa lahat ng mga complaints, sa lahat ng mga reklamo, sa lahat ng mga hindi pagpapasalamat sa iyo, Father. Create in me a clean heart, oh God. God said, rise up and walk. Rise up. In verse 14, nagkita ulit sila ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Buksan nga po natin in verse 14.
Kuya, John 5, verse 14. Balik po tayo sa ating binasa kanina. 5:14. Kapag pa nagkita kayo ulit ni Jesus, kapag nakausap mo ulit si Jesus, ang sasabihin niya sa iyo, dahil pinagpala na kita, sin no more. Anong sabi dyan? Kuya, pabalik po. Ayan. Sa 14 yan eh. Ay, sa verse 4 yan. John 5, verse 14. Sa John 4 po yan. Kuya. Dun sa unang-una nating binasa, yung ating opening. Kapag nakita ka ulit ni Jesus, sasabihin niya sa'yo, ayan, pabuksan na lang kuya, kung hindi po, mabuksan na lang sa Bible, natin. John 5, verse 14. Jesus said, sige po, buksan ko na lang. Yan! May ibang translation, pero sige, pwede na. Afterward, Jesus find him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. Anak, binuo na kita ulit. Anak, pinagaling na kita. Anak, pinabuti ko na ang kalagayan mo. Anong sabi ni Jesus? Sin no more. Huwag ka na ulit babalik sa dating mong kasalanan. Amen. Sin no more. Worry no more. Huwag ka na ulit mag-isip. Mga problema ng mga pangkain mo araw-araw. Pinagaling na kita, pinagpala na kita, tinubos na kita, anak. Huwag mo nang balikan yung nararanasan mong ikaw parang hirap na hirap sa katawan mo. Pinagaling na kita, anak. Huwag ka nang babalik sa dati mong addiction. Nilinis na kita, anak. Huwag ka nang babalik sa dati mong ugali. Ginawa na kitang maamo, anak. Huwag ka na maging magagalitin. Huwag ka na maging palasumbay. Huwag ka na maging reklamador. Anak, nilinis ko ng iyong mga labi. At ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig, ito'y magiging biyaya at pagpapala sa iba. Sin no more. Worry no more. Amen. And walk with Jesus. Rise up and walk. Rise up and walk. And walk with me. Ikaw ay lumakad na kasama ako, anak. Kasama mo ako, anak. Amen. He is the light unto your feet. And He is the lamp unto our path. Kaya kapag ikaw ay lumalakad, hindi ka na matatakot. Dahil ako nagbibigay liwanag. Amen. Nagbibigay liwanag sa iyong daraanan, anak. Pinagaling na kita. Inalis na kita sa kasalanan. Kaya ang kailangan mong gawin, you should walk with me. Lumakad kang kasama mo ako, anak. Anong sabi? Sabi sa Micah 6:8. Micah 6:8. Kuya. He has shown you, O man, what is good. Pinakita na ng Diyos kung ano yung mabuti sa iyo. And what does the Lord require of you? To do justly, to love mercy, and to walk humbly with our God. Amen. Mahalin natin ang katwiran. To do justly, gumawa tayo ng katwiran at mahalin natin ang kaawaan. At lumakad tayong nagpapakumbaba kasama ang ating Panginoon. Amen. If you want to experience the breakthrough, start praising unto God. Rise up and walk humbly with our God. Ikaw, kapatid, na nakakaranas ngayon ng kabigatan, huwag kang manatili dun sa Bethesda ng iyong buhay. Do not remain in that condition of a paralytic man.
Instead, look to the God who give you life. Look unto God that give you the living water. Tumingin ka dun sa ating Panginoon na nagbibigay buhay. Hallelujah. Nagbibigay kapayapaan. Hallelujah. Do not ask God to change your situation, but ask God to change you, free you. Palayain ka ng Panginoon sa mga maling kaisipan mo. Palayain ka ng Panginoon sa mga nakikita mong hindi tama. Bagkus ang makita mo ang liwanag ng bibigay buhay sa iyo. Hallelujah. Do not live in the excuses of your life. Huwag kang mabuhay dun sa mga reasoning mo. Mabuhay ka dun sa salita at pangako ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. 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 Thank you. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magpasalamat ka lagi sa ating Panginoon. Hayaan mo ang laging lalabas sa iyong bibigay ang pagpupurit, pagsambat, pananatiling pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Remove all the infirmities, all the iniquities, lahat ng mga negatibo sa iyong isipan. Sapagkat ang Diyos ang maglalagay ng kapayapaan sa iyong puso. Ang Diyos ang maglalagay ng kasagutan sa matagal mo ng mga panalangin. All you need to do is to surrender your life. Surrender your life to Jesus. It is you who can receive the breakthrough. It is you who can bring the breakthrough in your life. And through the grace of God, God can move freely in your life. Kailangan mong tanggapin. Kailangan mong buksan ang iyong puso, ang iyong isipan, ang iyong buhay sa ating Panginoon. Ang Diyos lamang ang magbibigay ng lahat ng kagaanan mo. Hallelujah, hallelujah. Kaya Panginoon, salamat po. Oh Heavenly Father. Oh, you are a good, good Father. Napakabuti mo, Panginoon. That you never let us to be in the 38 years of sickness. You never let us to remain in that paghihirap, Panginoon. Na kaya kami, Panginoon, pinili mo kami, tinawag mo kami. You chose us, Father, para maranasan namin, Panginoon, ang magandang buhay. Lord God, thank you. Because in man, those are impossible. Everything is impossible. But with God, nothing is impossible. And there is nothing too hard in our God. Walang mahirap sa ating Panginoon. Kung ikaw ay naghihirap ngayon, ibigay mo sa ating Panginoon sapagkat walang mahirap sa ating Panginoon. Lahat ay posible sa ating Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang tinatangi sa atin. No one is exempted to the power of God. Kaya ngayong oras sa sandaling ito, tanggapin mo. Tanggapin mo, receive it. Receive it. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang kalakasan. Tanggapin mo ang kalayaan sa anumang adiksyon. Tanggapin mo ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoon. And rise up and walk. Humakbang ka humbly before God at patungo dun sa katagumpayan na nais ng ating Panginoon. Kaya Panginoon, salamat. We receive it, Father God. And we thank you. We glorify you. We bring you all the praises in the name of Jesus. And everyone says, Amen.